Kailan po ba puwedeng magrebelde laban sa gobyerno? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Bago po tayo magsimula, binabati ko po muna ng happy birthday si Pastor Michael Salazar. So nakikigalak po tayo sa kanyang kaarawan. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po kay Shipra and Puwa. Sino ba si Shipra and Puwa? Now, sabi po sa Exodus chapter 1, ito po yung mga panahon na dumami ng dumami na yung mga Israelita sa bansang Egypt at sila po ay sinimulang alipinin lalo na nung sa pamumuno ng isang hari na walang pakialam kay Joseph at walang utang na loob, no, na niligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Joseph. So, sabi ng hari, no, nag-usap-usap sila ng mga kanyang mga leaders, mga officials. Grabe, ang dami ng mga Israelita. Delikado 'yan sa atin, no? 'Pag 'yan dumami na nagpatuloy sa pagdami at someday kakampihan sa mga kalaban natin tapos patatalsikin tayo, mawawala tayo sa puwesto. So sabi ng mga Egyptians, alipinin natin 'yan, talagang pagdusahin natin sila at make sure na hindi na sila dadami. Kaso yung nangyari, habang inaalipin sila, habang pinapahirapan sila, lalo silang dumadami sa bansang Ehipto. Now, dito po sa Exodus chapter 1 verse 15, ito pang sinasabi, "The king of Egypt said to the Hebrew midwives," eto na, kinausap na nung hari ng Ehipto yung mga midwives o yung mga nagpapaanak, whose names were Shipra and Puah. So dalawang sikat na doktora itong mga to, no, mga midwives. "When you are helping the Hebrew women during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live." Sipin niyo po yung hari, no? Hari yun eh. Salita ng hari, hindi pwedeng suwayin, hindi pwedeng mabali. Sabi ng hari, pag nakita nyo na lalaki, patayin nyo. Pag babae, sige, hayaan nyo mabuhay. Kasi ang goal, kumonti ng kumonti yung mga Israelita at syempre yung mga lalaki kailangan patayin kasi pwede silang maging mga warriors, no, at magrebelde laban sa Egypt. Now, sabi dito sa verse 17, "The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live." Yung mga midwives, mga nagpapaanak, may takot sila sa Diyos. So, siguro yung Pharaoh nakakatakot, no? Pero mas may takot kami sa Diyos. Mas may respeto kami sa Diyos. Mas may paggalang kami sa Diyos. Kaya hindi nila ginawa yung pinag-uutos ng hari. They let the boys live. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, civil disobedience is biblical. Yung pagsuway sa gobyerno, biblical yan. Of course, sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon. Hindi porke, may nakita kang mali sa gobyerno, suwayin mo na agad or topple the government, no? At patalsikin mo na yung nasa administrasyon. Hindi po ganon. May tamang sitwasyon. Civil disobedience is biblical when, kagaya po ng example dito, kung ikaw pinapersecute ka ng gobyerno, sabi ng Biblia, tiisin mo na lang, no? Alang-alang sa Diyos. Tiisin mo na lang yung pagpapersecute sa'yo. Pero pag ikaw ay ginagawa na inuutusan o pinapwersa ng gobyerno na gumawa ng masama, yun yung tamang pagkakataon para suwayin ang gobyerno, magrebelde sa gobyerno at sumunod sa Diyos. Again, kailan yung civil disobedience o pagsuway sa gobyerno nararapat? Ito yung mga pagkakataon na ikaw ay pinipwersa na ng gobyerno gumawa ng masama. Now, of course, mahabang topic yan kahit sa seminary, mahabang topic yung civil disobedience, no? Pero gusto ko lang sabihin na may tamang panahon para sumuway sa gobyerno, and in fact, may tamang panahon para magrebelde sa gobyerno. Pero mahabang topic po yan, no? Gusto ko lang mag-focus muna tayo dito kay Shipra and Puwa. So sila, may takot sila sa Diyos.
Meron silang paggalang sa Diyos, pagrespeto sa Diyos ng higit sa paggalang at pagrespeto nila sa Pharaoh o dun sa hari ng Egypt. So, civil disobedience is biblical. Ano po ba yung mga example ng civil disobedience sa Biblia? Halimbawa po si Rahab. Si Rahab, meron siyang dalawang spies na pumunta sa bahay niya galing sa bansang Israel. Tinago niya yun kahit na gusto nung hari na hanapin at patayin yung mga spies at tinatanong si Rahab, "Rahab, ano, nandiyan ba yung mga spies?" Sabi ni Rahab, "Wala po." The same goes with 1 Kings chapter 18 nung si Obadiah, nakita niya pinagpapapatay yung mga propeta ng Diyos. At si Jezebel gusto talagang ubusin yung propeta ng Diyos. Ginawa ni Obadiah, tinago niya hundreds of them para maligtas. Siyempre, pag tinanong si Obadiah, "Nandiyan ba sa ano, tinatago mo ba si yung mga propeta?" Sasabihin siyempre na Obadiah, "Hindi. Wala akong alam diyan." Parang si Rahab. In a way parang nagsisinungaling 'no, hindi nagsasabi ng katotohanan. Pero I don't think that's a sinful lie. Hindi 'yun makasalanang pagsisinungaling. 'Yun ay pagprotekta do'n sa mga propeta ng Diyos. Now sa panahon ni Hitler, kagaya nila Corrie ten Boom at marami pang iba, papatayin yung mga Hudyo, ikukulong, dadalhin sa concentration camp at magkakandamatay do'n. So ginawa ng ibang mga Kristiyano, tinago yung mga Hudyo para maligtas sila. Pag pinasok yung bahay nila, "Nandito ba yung mga Hudyo?" Siyempre ang sinasagot nila, "Wala dito." Yun po ay isang halimbawa ng civil disobedience. You're defying the government. Kasi yung government nagiging tyrannical, kumbaga nagiging diktador, gumagawa ng kasamaan, at ikaw may chance ka para gumawa ng mabuti, you are defying the government in order to honor the name of our God. Hindi tayo nakikisama, no? We are on the side of God na gustong maghari ang kabutihan at hustisya dito sa mundo. Pangalawa po, human protection is just an illusion. Yung protection, kumampi ka sa diktador, kumampi ka sa masamang presidente, kumampi ka sa mga, you know, komunista. Masama, may mabuting hangarin sa masamang kaparaanan. In history, napakadaming mga pinapatay, mga genocide na kinumit ng mga gobyerno at malalaki, may kapangyarihan. Pero kapag kumampi ka doon sa kanila, halimbawa itong si Shipra and Puwa, kumampi sa takot nila, kumampi sa Pharaoh, yung protection nila galing doon sa Pharaoh o doon sa king or sa gobyerno, it's just an illusion. Hindi ka talaga naprotektahan. In fact, kinalaban mo pa si Lord. Kumampi ka sa masama at kinalaban mo pa si Lord. Yung reality, mga kapatid, pag nanatili ka sumusunod sa Diyos, you are secure, you are protected, kahit patayin ka pa. Because no one can really destroy you. If you're in the hands of God, you are indestructible. No one can destroy you. Pag prinotektahan ka ng Diyos, sinong makakagawa ng masama sa iyo? No one. Yun yung hindi ilusyon. Number 3 po, there is a blessing in obeying God. So ito pong sila Shipra and Puwa, no? Siyempre dumami yung mga Hudyo, ay mga Hebrew. Sabi nung Pharaoh, "Di ba sabi ko sa inyo, patayin niyo pag lalaki?" Pero ano sabi ng mga midwives? Sabi ng mga midwives, nagsinungaling nga rin sila, Not a sinful lie, pero hindi sila nagsabi ng totoo doon sa hari in order to protect the children of Israel. So, ang sabi nila, kasi mabilis silang manganak, pagdating namin na nakapanganak na, alang papatayin pa namin. So, based on the faith of Shipra and Puwa, sabi dito, verse 20, so God was kind. Yung Diyos, pinakitaan sila ng kabutihan. So God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous, and because the midwives fear God, He gave them families of their own. Pinagpala pa sila ng Panginoon. Mga kapatid, there's blessing in obeying God. Kahit na you're defying power, you're defying those in authority. Basta nandoon ka sa ilalim ng pabor at biyaya ng Diyos, pagpapala ng Diyos, you're protected and you are blessed. Ikaw ay pagpapalain. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, obey God rather than men.
Mas mabuti nang sumunod tayo sa Diyos kaysa sundin natin yung tao na pinapagawa tayo ng mali. Applicable yan sa ating mga company, sa boss natin. Applicable yan sa pamilya natin. Pag pinapagawa tayo ng mali ng ating magulang, applicable yan sa gobyerno natin, lalong-lalo sa gobyerno natin. Pag yung boss mo, yung secretary, undersecretary, yung mga cabinet members, yung politiko na boss mo, pinapagawa ka ng mali, you can disobey. Di bali nang sumunod ka sa Diyos kahit di ka sumunod sa tao sa ganong pagkakataon. Sabi nga ni Apostol Pedro sa Acts chapter 5 verse 29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." During this time po, pinipigilan silang mangaral ng katuruan at ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sabi ni Apostol Pedro, yan yung gusto nyo, pero hindi yan yung gusto ng aming Diyos. We would rather obey God than human beings. So, obey God rather than man. And number 2, resist the illusion of trusting in people. Kailangan po nating i-resist yung illusion na pag nagtiwala ka sa tao, you're protected. Hindi po totoo yun, no? Inutusan ka ng boss mo na gumawa ng mali, feeling mo protected ka kasi boss mo yun, no? Bibigyan ka ng pabor ng boss mo, bibigyan ka ng pabor ng isang politiko, sa kampanya nyo or kung saan man. Feeling mo lang protected ka kasi sagot ka ni boss. Pero actually, hindi ka sagot ni Lord. Sagot ka ni boss, pero hindi ka sagot ni Lord. Pili ka na lang. On the other hand, pag hindi ka sumunod sa isang masama na inuutos sa'yo, pinapagawa sa'yo, hindi ka sumunod kasi may takot ka sa Diyos. Kagaya nila Shipra and Puwa. Sabi ron, they feared God. That's why they disobey the king of Egypt. Pero kung ikaw, mga kapatid, ganun din ang ginawa mo, may matakot ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, you are protected. Kahit hindi ka protected ng boss mo, kahit hindi ka under the favor and blessing ng boss mo, that's perfectly fine. Because you will remain under the protection, blessing, and favor of God. Pipili na lang tayo. Sino ba? Si boss o si Lord? Number 3 po, live under the favor and blessings of God. Ito po yung connected po itong dalawa na to, no? Yung 2 and 3. Kailan ba nawawala yung favor ng Diyos sa atin? Yung favor ng Diyos, depende sa kung anong klaseng favor, no? Pero kasi yung blessing ng Diyos kay Jesus talagang umaagos yun, no? Kay Jesus patungo sa atin. We are blessed in Christ. We are loved in Christ. We are favored in Christ. Pero yung tinutukoy natin dito mga instances, no, na hindi ka ito-tolerate ng Diyos sa iyong ginagawang mali. Halimbawa, sumuway ka sa kalooban ng Diyos dahil lang, natukso ka sa offer ng boss mo, nakataas sa'yo, ng maybe family members, or mga politicians, mga nagtatrabaho sa gobyerno, na kung nasang sangay ka ng gobyerno, no, diyan talaga maraming kasamaan. Now, kapag nakisama ka sa mga tao roon, imbis na ikaw yung maging ilaw, tandaan natin mga kapatid, God is in the business of transforming the world. And He's going to use you. Gagamitin ka niya kahit sa maliit na mga kaparaanan. Ang Diyos nasa side ng justice, nasa side ng goodness, nasa side ng righteousness. Yung mga tao na masasama nandun sa korupsyon. Kaaway ng Diyos yun. Saan ka pupunta? Pag pumunta ka ron, magkakaroon ka ng, quote-unquote, kapayapaan kasi you get along with them. Pero in reality, you're losing peace with God. You're losing the favor of God kasi hindi tayo to-tolerate ng Diyos sa ating kasamaan. Now, para po sa ating discussion, what principles did you learn from the story of Shipra and Puwa? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating dive deeper, what are the similarities among Satan, Pharaoh, and Herod? Pag-usapan din natin yan sa ating dive deeper right after this video. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you for showing me through Shipra and Puwa that you see the small and ordinary people who trust you.
Sometimes I feel scared to do what is right because I worry about what others might say or do. Please give me a heart that fears you more than anything else. Teach me to pray, to listen, and then to obey you with courage. Help me to trust that you are in control, even when obedience feels risky. I want my life to honor you and protect what you call good. Thank you for being the protector to those who choose your ways. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Catalina. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating mga devotions. At kung kayo po may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.